Manuel TV. Bella. Bella. Gumising ka na. Bella, it's late already, just get up. Hayaan mo akong matulog, sabi ko habang nakapikit pa rin. Pagkatapos ay gumulong-gulong ako sa kama at nahulog sa isang malakas na kalabog. Wait, kama, syempre, sa couch ako natutulog kagabi. At sa sobrang abala ko sa panaginip ko ay hindi ko na maalala iyon. Tinanggal ko ang kumot sa ulo ko, at tumingala ako at nakita ko si Vrix na nakatayo sa harapan ko na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng sweatpant niya na walang emosyong nakatingin sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. You are such an asshole. You could have saved me, sigaw ko sa kanya. Language Bella. Inilibot ko ang paningin ko. Get up and go clean up fast, it's 10 already. Sabi ko na nakapikit na wala pa rin sa beauty sleep ko. Bella, humiga ako ng nakapikit, gusto mo buhusan ko ikaw ng malamig na tubig? I wouldn't mind, sabi ni Vrix at nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito. Delikado siya, kaya niyang gawin ang lahat. Takbo Bella, tumakbo sa washroom. Tumayo ako at tumakbo papuntang washroom. Pagkatapos kong maligo, mag-toothbrush ay pumunta ako sa closet. Nakakita ako ng ilang pijama. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. So ginawa ni Mr. Devil Adams ang trabaho niya. Mabuti. Kumuha ako ng isa at tinignan. This is so cute. Pagkatapos magbihis, into something nice bumaba ako, nakita ko si Vrix na nakaupo sa upuan may ginagawa sa phone niya. Nakaupo si Ryan sa harap ni Vrix na naka-facepalm sa sarili, nawawala sa kanyang pag-iisip. Naghahanda ng almusal si Maria sa kusina. Napaka-boring ng buhay nila. Pinuntahan ko sila. Hello beautiful people, the princess is here, sabi ko sabay ngiti. Nang marinig ang boses ko ay nagliwanag ang mukha ni Ryan. Mommy. Yes baby, lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Slept well, tinanong ko siya, tumango siya, did you sleep well? Napunta ang mga mata ko kay Vrix na nakatingin na sa akin ng nakangiti, sana masuntok ko ang mukha na iyon. Did you sleep well Bella? Tanong ni Vrix, with that evil smirk and raised brows. Kaya ngayon, inaasar niya ako. Ngumiti ako kay Ryan. Of course, I slept well. Lumapit sa amin si Maria at inihain ang almusal. Sinabi niya, congratulations Bella, on your marriage. Maraming salamat. Ngumiti siya at bumalik sa kanyang trabaho. Mommy, what are we going to do after the breakfast? Tanong ni Ryan. Bago ko pa makomplete ang sentence ko, sinabi ni Vrix. Bella can do whatever she wants, you need to study. Mr. Jones will be here to teach you, so you need to complete all your previous incomplete work. Nakapout si Ryan na nakikinig kay Vrix. But Dad, I can get a day off. No, you can't. Masungit. Vrix, you don't have work today. Tinanong ko siya. No, it's my day off. Kung ganoon, ano ang problema kung mag-day off si Ryan? I mean it's a saying, children follow their dad so. Humagikgik si Ryan, sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Well I will be doing my work in my office, kaya papasok din siya sa mga klase niya. Sabi ni Vrix na nakatitig pa rin sa akin. At ano ang gagawin ko? Nagkibit balikat siya at sumagot. Baka gumala sa bahay, medyo malaki. Napaiwas ako ng tingin. Asshole. So, heto ako, gaya ng sabi niya na gumagala sa buong bahay. Nilibot ko ang buong bahay, at ngayon ay masakit ang aking mga binti. Halos gabi na, napagpasyahan kong umupo sa sofa at I enjoy ang view sa rooftop. Napakakalma ng lugar na ito. Tapos biglang nagring yung phone ko. Tiningnan ko ang caller ID para makita si Yaya, sinagot ko ang tawag. Yaya, sabi ko sa masayang boses. Bella, kamusta? Tanong niya. I am good. What about you? Nainom mo ba ang mga gamot mo on time? Yes, I did. I miss you so much Bella. Namiss din kita Yaya. So, what happened in your first night? How was it? Did you both finally do it? Ang babaeng ito. Hindi siya kailanman magseryoso. Kailangan kong magsinungaling sa kanya o muli mag-aalala siya. Bella, tumawag siya. Hindi namin ginawa pero Yaya, napakabait ni Vrix. Inaalagaan niya ako, sa pagpapatulog sa akin sa sopa. And Yaya, you know he even said that he would give our marriage a chance. Can you believe, the great Vrix Adams saying this?
Natatawang sabi ko habang nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ko. Napakasakit nito, ang magsinungaling sa kanya. Never akong nagsinungaling sa kanya tungkol sa kahit ano. Pero wala na akong ibang option. Para makita siyang masaya, kailangan kong gawin ito. Talaga, I am so happy to hear that. Hindi ko na makontrol. Alam kong kung kakausapin ko siya kahit saglit lang ay maiiyak na ako. Yaya, mamaya na lang kita kakausapin, tinatawagan ako ni Ryan. Bye, I love you. Bye at mag-iingat ka. Ibinaba ko ang tawag at napaluha. Ang sama ko. Nagsinungaling ako sa kanya, napakasakit nito. Sabi ko sa sarili ko habang umiiyak, itinatago ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. Hindi ka masama. Alam ko kung kanino nagmamay-ari ang boses na ito, ngunit nagpasya akong hindi lumingon. Lumapit si Vrix at umupo sa tabi ko sa sofa. Hindi ka masama, Bella. Ngumisi ako. Oo, hindi ako masama. Nagsinungaling ako sa kanya, ang isang bagay na hindi ko pa nagawa. Well, hindi ka maituturing na masama para doon. Napatingin ako sa kanya na may luhang tumutulos sa mga mata ko. Lumingon din siya sa akin at hinawakan ang mukha ko sa kapinunasan ng luha ko gamit ang hinlalaki niya, at sinabi niya, baka masabi mo na may pakialam ka sa kanya kaya nagsinungaling ka sa kanya. Naguguluhang tinitigan ko siya, nakakalito ang lalaking ito. May nagsabi na ba sa iyo na hindi ka panipaniwalang bipolar ka? Sabi ko pa sa umiiyak kong paos na boses. Ngumiti siya, unbelievably bipolar. No, ikaw ang unang gumamit niyan. You know what? I think dapat mas madalas kang ngumiti, bagay sa'yo. Lumingon siya, do you really miss her? Nagham ako. Tapos hinila niya ako papunta sa kanya. Nagulat ako sa ginawa niya for a minute but then gave in. Nakasandal yung ulo ko sa dibdib niya, tinapik niya yung balikat ko. Pero I will not suggest you to cry more often, hindi talaga bagay sa'yo. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ayos lang, Bella. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya nang mahigpit na ikinubli ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi ko alam kung bakit pero ang sarap sa pakiramdam na yakapin siya. Saglit kaming nanatili sa parehong posisyon nang muli niyang sinabi. I think we should go down, tapos na siguro si Ryan sa classes niya. Kahit na ayaw kong humiwalay pero ginawa ko. Bumaba na kami, nakita ko si Ryan na nakaupo at nakikinig sa tutor niya at si Maria naman ay nakaupo sa tabi niya. Bakit nakaupo si Maria sa tabi niya? Sa tuwing nandito ang tutor ni Ryan, kasama niya ito ilang beses ko na itong napapansin. Pero bakit? Nang makita ako ni Ryan, napalingon siya at ngumiti sa akin. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Tapos sinenyasan niya ako ng mga kamay niya na it's so boring. Tumawa ako sa kanya. I think you are really a bad distraction to my son, wika ni Vrix. Lumingon ako sa kanya, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ko, ilang hakbang ang ginawa ko palapit sa kanya. Nag-tiptoed ako at sumandal sa tenga niya at bumulong, Mr. Adams, it's our son now. Ngumisi lang si Vrix. Hinalikan ko siya sa pisngi at tatakbo na sana nang hawakan ni Vrix ang pulso ko at hinila ako papalapit sa kanya. Umabot ang mga kamay niya sa likod ko, humawak ng mahigpit sa bewang ko, hinila ako palapit sa kanya habang ang mga kamay ko ay nakapatong sa dibdib niya. Ano iyon? Hindi mo ba naiisip na lalabas ka na sa limitasyon mo, Mrs. Adams? Tanong ni Vrix pero siguradong hindi siya galit. Sabi mo kailangan nating mag-pretend na happy couple at sinusunod ko lang ang utos mo, sir. Nagsalubong ang kilay ni Vrix na nakikinig sa akin. Tingnan mo si Ryan, mukhang tuwang-tuwa siyang makita ang closeness ng mommy at daddy niya. Tumingin si Vrix sa direksyon ni Ryan at kinuha ko ang pagkakataong makawala sa pagkakahawak niya at tumakbo pababa, tumatawa. Nakatayo doon si Vrix na nasa bulsa ang mga kamay at umiling sabay tingin sa akin ng nakangiti. Kinabukasan, pumasok si Vrix sa trabaho, ako at si Ryan ay gumagala kami sa bahay. Pumunta kami sa garden, tapos sa rooftop as my baby said he had to swim. Sarap na sanang lumangoy ang batang iyon, naliligaw na ako sa pagmamasid sa kanya kaya hindi ko na malayang tinatawag niya ako. Nang sinabuyan niya ako ng tubig ay nabalik ako sa aking katinuan. Earth to mommy, sabi ni Ryan. What? Tinanong ko siya. Come and join me. No, I am good. Come on mommy, it will be fun. I said no, hindi niya ba maintindihan na hindi ako marunong lumangoy? Sabihin mo sa kanya maiintindihan. Mommy, fast come. I said no Ryan, bakit ba ang tigas ng ulo niya? Well, ang katigasan ng ulo ay dumadaloy sa kanyang mga gene. Oo, paano ko makakalimutan iyon? Mommy, I'll push you if don't come now. Are you mad? No, I can't join you. Why? Tanong niya. Hindi kasi ako marunong lumangoy.
Tinitigan niya ako ng blanko. Hindi ka marunong lumangoy. Tanong niya ulit sa akin para kumpirmahin. Umiling ako, no. Tumabi siya at humagikgik. Ang batang ito. Nakita ko yun, Ryan. Sinamaan ko siya ng tingin. Lumingon siya sa akin with an innocent face na parang walang ginawa, then again, humagikgik. Stop that, Ryan Adams, I am warning you. Tumingin ulit siya sa akin at nilagay ang daliri niya sa labi niya, then again, nagsimula siyang humagikgik. I said stop, this is not funny. Sorry mommy, sabi niya, and this time humagalpak siya ng tawa. You know what, I am going. You stay here and enjoy your swimming. Lumabas na ako ng rooftop at bumalik sa kwarto ko. Pagkatapos kong maligo ng maayos ay nagpalit ako ng komportableng damit at umupo sa kwarto ko, dala ang phone ko. Maya-maya nakita ko si Ryan na pumasok sa kwarto ko na may hawak na laptop. Tumabi siya sa akin, bitbit ang laptop at sinundot ang braso ko. Tiningnan ko siya ng masama. Are you mad at me? Nakapout na tanong niya. Well, do you really think that after you make that face, I can still be angry? Bella, hawakan mo sarili mo. Huwag mahulog sa kanyang mga inosenteng pakulo. Isa siyang masamang bata. Yes, I am. Sinundot niya ulit ang braso ko. Mommy, baby is sorry. Sabi niya sabay hawak sa tenga niya. No, Ryan, don't do that. Napaka-cute niyang tingnan. Stop doing that. Baby is sorry. I said stop. Baby is so sorry, mommy. Okay, fine. You are forgiven. Humagikgik si Ryan. Evil baby. Mommy, can we watch a horror movie? Nanlaki ang mata ko. Hell no. I am not watching that bullshit. Why? Natatawang tanong ko na kinakabahan. Mommy, I am a kid. A 5-year-old kid only. Dad never watch movies with me. He always says he is busy. Oh, dumating ang mahina kong boses. Kawawang bata. So, Mommy, there is this movie I wanted to watch for so long, can you please watch with me? I cleared my throat at kinuha ang bote na nakalagay sa bedside table. Nagsimula akong uminom ng tubig ng dahan-dahan. Nakakatakot ang pangalan ng mga horror movies. Oh Jesus, paano ko ipapaliwanag sa batang ito na natatakot ako sa mga ganitong klaseng kalokohan? Nung pinapanood ko sila noon sa bahay ko, nandun si Yaya na pwede kong hawakan at matutulog, pero eto lang si Vrix at siguradong hindi niya ako hahawakan o hahayaang hawakan. At kung sasabihin ko sa little evil na ito, tatawanan na naman niya ako. Someone please help me. Iligtas mo ako sa kahihiyan. Bella, ikaw ay isang 24 na taong gulang na babae. Huwag mong ipakita sa kanya na natatakot ka sa horror movies. Panoorin mo na lang. Kaya mo yan. Alam ko. No. Hindi ko kaya. Sa bahay na ito wala akong tagapagligtas. Teka, Vrix Adams. Ang multo ay hindi maaaring maging mas mapanganib at nakakatakot kaysa sa kanya, tama? Tamang-tama. Okay, fine, then nanonood kami. Bring it on, baby. That's like my girl. So, Conjuring ang pangalan ng movie. Gusto ko mapanood from the starting both the parts. Sinusubukan ba niya akong patayin dahil sa takot? Conzi, sorry. Hindi ko mapapanood ang pelikulang iyon. Bella, napanood mo na ang pelikulang iyon. Saka bakit ka natatakot? Ano ngayon? Nakakatakot ang pelikulang iyon. I was busy struggling with my thoughts at sinimulan na ni Ryan ang movie. Sobrang excited ako, Mommy, masayang sabi ni Ryan. Tumango lang ako, tapos kumuha ako ng unan. Alam mo na, para sa kaligtasan. Tuwing magpapakita ito ng multo, tatakpan ko ang mukha ko nito. Oh Jesus, bakit ang smart ko? Makalipas ang 1 oras. The ghost will appear now, sabi ko sa nakakatakot na boses. Mommy, stop giving me spoilers, sabi ni Ryan. Okay. Muli pagkatapos ng ilang sandali. Oh my God, it's her. It's her. I am telling you, it's her. Sumigaw ako. Mommy, you are scaring me now. Sabi ni Ryan sa nakakatakot na boses na hindi inaalis ang atensyon sa laptop. Beach. Look behind, it's behind you. Mommy, why is she not turning around? Look behind. Oh no. Sigaw ni Ryan sabay kamot sa dibdib. What the hell is wrong with both of you? Isang boses ang nanggaling sa pinto. Napatingin kami sa direksyon ng boses, at nakita namin si Vrix na nakatayo na may inis na mukha. Itinigil ni Ryan ang movie. Vrix, ang beach na iyon na sinasabi namin sa kanya na lumingon ngunit hindi niya ginawa. Yes, Dad. She didn't turn around. The ghosty lady was standing right behind her, sabi ni Ryan kay Vrix. Have you both gone crazy? Sabi ni Vrix na baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. That bitch, she is crazy. Bella language, sabi ni Vrix na nakatitig sa akin. Tumingin ako sa ibaba. Dad, this movie was scary.
Why the hell were you watching horror movie? Tanong ni Vrix. This time, tumingin din sa akin si Ryan. You know what? It's all my fault to give you a laptop and a phone. And Bella, what about you? You are not a kid anymore, screaming on top of your voice that too just for some stupid thing. Napapagalitan na kaming dalawa at nakatingin lang kami sa baba at nakikinig sa mga sinasabi niya. Masunurin. Nilingon ko si Ryan na nakayuko pa rin nang makitang nakatingin na siya sa akin. Pareho kaming humagikgik. You both are shameless, sabi ulit ni Vrix. Sumenyas naman ako kay Ryan, naintindihan naman niya ang gusto kong sabihin. Tumango siya. Napatingin tuloy kami kay Vrix at ngumiti ng inosente. Napakunot ang noo ni Vrix na may pagdududa, hinawakan namin ang aming mga tenga at sinabi. Sorry dad, nakapout syempre. Nakatingin lang si Vrix sa aming dalawa ng blanco ang mukha saka sinabing. You both are not only shameless but irritating too. With that pumunta siya sa washroom. Ako at si Ryan, tawa kami ng tawa. After the dinner, pumunta ako sa kwarto ni Ryan. Nagkwento ako sa kanya at nakatulog siya. Bumalik ako sa kwarto ko at nakita kong wala si Vrix sa kwarto. Baka nasa office niya. Sinabi ko ba sa inyo na mahal ni Vrix Adams ang trabaho niya? Nagpalit ako ng cute na pijama ko at pumunta sa couch. Makalipas ang 1 oras. Sa loob ng 1 oras ay sinusubukan kong matulog, ngunit hindi ko magawa at hindi pa rin bumabalik si Vrix mula sa kanyang fucking office. Bella sleep, you are not a little girl. Pero paano? Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay nasa harapan ko ang nakakatakot na mukha ni Ghosty. Narinig kong bumukas ang pinto at pumasok si Vrix. Hindi niya ako sinulyapan kahit 1 beses at pumunta lang siya sa washroom saka lumabas ng ilang sandali at humiga sa kama. Seryoso ba siya? Ako ba si Mrs. Invisible? Kalimutan mo na yan Bella. Ngayon nandito lang siya matulog. Oo. Makalipas ang 30 minuto, tulog ba siya? Pwede ba ako pumunta doon? Kung tulog siya ay pwede ko siyang hawakan at matulog. Talaga, wow Bella, alam ko tama, at ang award para sa pinakamasamang ideya ay mapupunta sa iyo. Excuse me, alam mo, mas nauna siyang gumising sa umaga kaysa sa iyo. Nalabag mo na ang kanyang language rule at ngayon kung lalabag ka sa rule ito ay kakainin ka ng halimaw na iyon. Alive. I'll handle that. Jesus we are coming. Bumangon ako sa sofa at pumunta sa kama. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya, nakahawak sa shirt niya. Lumingon siya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko tulog na siya. Ako, ano ang gagawin ko ngayon? Ikaw ano? Tanong niya sa iritadong tono na umupo sa kama. Teka, kasalanan niya. Bakit niya ako pinapagalitan? Umupo na rin ako. Makinig ka Mr. Vrix Adams, kasalanan mo ang lahat. What are talking about Bella? Alam mo natatakot ako. I mean I am scared as hell. Ikaw ang dapat sisihin dito. Kung napanood mo sana lahat ng Conjuring parts with Ryan then I didn't have to watch that movie with him. I already hate horror movies because they scare the shit. Language Bella. Kasi nakakatakot sila and I couldn't say no to my poor baby. So the conclusion of the whole horror movie thingy is you are to be blamed for everything. I was happy watching my Avengers series but because of you I had to watch that scary movie with him. Kaya wala kang karapatan na pag-alitan ako at wala kang masasabi sa akin kung hahawakan kita, at matulog sa bahay may kasama akong yaya na hawak ko noon pero eto lang ikaw. Kaya, dito ako matutulog sa iyo kung gusto mo o hindi. Sa wakas natapos ko na. Nanatiling nakatitig sa akin si Vrix ng blanco. You know, now I am regret my decision of marry you. You are really having a bad influence on Ryan. Bad influence? Ako, kumunot ang noo ko. Paano ako naging bad influence? Dahil sa iyo, madalas din siyang nagsasalita ngayon. Vrix, naputol ako nang may kumatok sa pinto. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.